registration ng Duterte Youth Party List, aba, tuluyan na pong kinansila ng COMELEC. Milinaw naman ng komisyon, hindi pa naman ito pinal. Ibabalita po yan ni Madeline Villar Moratillo. Sa botong 2-1, kinansila ng 2nd Division ng Commission on Elections ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa 25 pahinang resolusyon ng 2nd Division na sinang-ayunan ni na Commissioners Nelson Celis at Noel Pipo, nakasaad na bigo ang nasabing grupo na magkasunod sa requirements sa party list registration. Batay sa COMELEC Resolution 9366, nakasaad ng kabilang sa requirements sa party list registration ay dapat na ipublish nito ang aplikasyon sa 2 pahayagan na may general circulation. Nakasaad sa resolusyon na hindi pwedeng ikatwiran ng grupo na hindi naman sila ni-require ng komisyon na ipublish ang kanilang petition for registration at wala rin itong itinakdang pagdinig. Patunay lang umano ito sa kawalang commitment ng grupo sa transparency at accountability. Ilan pa sa pinagbasehan sa kanselasyon ng registration ng grupo ay naging desisyon noon ng COMELEC 1st Division na nagkansela sa nominasyon ng first nominee nito na si Ronald Gardema dahil sa material misrepresentation matapos mapatunayang hindi pasok ang edad nito para maging kinatawan ng grupo. Hindi naman sang-ayon sa desisyong ito ang presiding officer ng 2nd Division na si Commissioner Ray Bulay. Giit niya may desisyon ang Korte Suprema sa kaso ng Anwaray Party List. Nilinaw nito na ang procedural duties ng COMELEC hindi pwedeng ipasa sa party list organization. Si Bulay ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan ng sumalang naman sa Commission on Appointments. Kinontra ng Duterte Youth ang appointment kay Pipo at sa iba pang commissioner ng COMELEC. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi pa pinal ang desisyon na ito ng 2nd Division. By a vote of 2-1, canceling the registration of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat iyon ang naging desisyon ng COMELEC Division, ay mayroon pa naman din remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Matatandaan nakakuha ng 3 seat ang Duterte Youth sa ginanap na May 12 elections, pero siniswinde ang proklamasyon nila dahil nakapending pa ang petition laban sa kanila sa COMELEC. Ano bang effect niyan sa entitlement sa seat sa House of Representatives? Pero again, inuulit ko po, masyadong premature at this point sapagkat meron pa pong remedyo ang naturang party list. Sinubukan naman nating makuha ang panig ng Duterte Youth pero hinihintay pa muna nila na matanggap ang kopya ng resolusyon ng COMELEC. Para sa 100% balita, Madeline Villar Moratillo.